Kamusta gmayang adlang Martes ka natong tanan? Sa pag-usap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. Adlang Martes, July 8, 2025. Ningigayon na lang isuwat tampon o sa mga paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Miss J. Okay lagi Martes, laing punto legal ang atong paghahisgutan. Pinaagi sa suwat tampo ni Miss J. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare, alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no, sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation, nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon, ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa itong mga kaigsunan, ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya na nga itong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind, imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa itong kabataan para nga ang ilang panglawas, malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata o aptik usab ang pangisip. Kumbaga aptik usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. O syempre available ng atong Mega Man Coffee. Again, alang sa mga driver o sa tanang mga gumagamit og coffee. Pwede na ang atong Mega Man Coffee. Available na ipangkuntana sa inyong mga butika. Og sukad kani adto hangtod karon, Nance liniment lang gihapon. Ang ato mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-epektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby og alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30 ug 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipanguntahan na sa mga butika. Og nasayad ba kamo? Nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, pino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Husband ko standby, Miss J, alang sa masuwat. Dinay gihapon siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Ate Arlene. Usahay makaingon ta nga dili patas ang kinabuhi, ate. Nay mga tao nga bulahan. Doon na po'y mga tao nga malason. Apal kung buto na hunaon, balansira ang tanan, ate. Kay kung malason man ta sa ubang mga butang, bulahan man pud ta sa ubang mga butang. Busa ang ngayan lang nga dili ta malimot sa pagpasalamat ngadto sa kahitaas-an, Ate R. Tuodi ay tawag lamang ko sa pangalang Miss J. 26 anyo sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa probensya sa Bukidnon. Kung moinguntag pagsuway sa kinabuhi ang hisgutan, kinaon ko na kana, ate. Apan hugot ang akong pagtuo nga ang tanan dunay tumong og rason. Tuig 2018, human ko nakagraduate sa duha ka tuig nga vocational course, ate. Nakatrabaho ko isip usa ka computer artist. Hangtod nga nahibalag na ako ang amahan sa kong kamagwangang anak. Itago ta lamang sa pangalang Ray. Buotan si Ray, ate. Wa mi nahimong problema kay dawat man sa kumaginikanan ng among relasyon. Naay mga higayon nga ubanon ko niyas ila, ug napoy mga higayon nga ubanon ko or ubanon nako siya sa amo. Maayo ang dagan sa among relasyon, ate. Gani na namidaghang mga plano para sa among duha. Apan ang nakatakda nga mahitabo gyud. Og bisan kita dili ta pwedeng mo question. Usa ka adlaw ni ana, gikan mi sa ila ni Ray, ate. Pagkahuman, iya kong gihatod sa amo. Maayo pa nga mapag-istoryahan na iti gayuna. Wa mi nag-away na itong tungura. Apan natingala na lamang ko, ate. Nasadya nakauli na siya sa ilahang lugar. Wa naman siya nagparamdam. Naglipog ko. Naba ko'y nahimong sala. Nganong giputol niya kalit ang among komunikasyon sa usag-usa. Isip pa bahay na lain ko, ate.
Gusto na ko mahibawaan kung unsay rason nga nung dili siya makipagsulti nga di kanako. O kaha makikita man lang. Busag ihunahuna na lang nako ating tingali. Wa na siya magkinahanglan kanako. Sa laktod. Wa na lang pog ko nangitag higayon. Mapangutan na siya. Nagtuo ko ate. Nga tingali dili na siya nako. Kaya kung importante pa ko niya. Dili mahitabo. Nga dili ko niya kumustahon. Pila ra may sugilanon. Hinahinay nga ng labay ang mga adlaw ate. Human sa 2 ka bulan. Di ko malimot last na mong kita September. Nanawag siya nako ate. November 1. Nagduha-duha pag ikugtubag kay wa ako makaila sa cellphone number nga nanawag ka nako. Nakurat ko. Si Ray di ay ang naa sa pikas linya. Iya kong gipahibaw nga naa siya sa police station. Nangutana ko kung ngano. Apan wa siya gisulti nga rin ako. Mibati ko kaluoy sa iha ati apan dungan sa pagkapriso ni Ray. Ako usab na hibawaan nga nagmabdos ko sa among anak. Gipahibalo na ko si Ray ate nga buntis ko. Wa siya kabaw kung malipay ba o masubo. Kay lagi, dili naman niya makauban ang among umaabot nga anak. Ang kaso ni Ray ate, murder. Og 2 counts of frustrated murder ate. Matod pa ni Ray, wa gid niya tuyua. Nadara siya or nadala siya sa iyang kalagot. Gisay-say ni Ray kanako ang tibuok kapanghitabo ate. Pauli na kuno siya sa ilang balay at yung gayuna. Nakasingle motor siya. Nalabyan niya ang iyang magulang nga nag-inom kauban ang mga higala ni ini. Hubog na kuno kaayo ang iyang magulang. Mahinungdan nga iyang gihatod iyang motor sa ilang balay ug gibalikan niya ang iyang igsuon para nga ipapauli na. Gani, gipananghid niyang tarong sa mga kainom ni ini nga ubano niya iyang igsuon sa pagpauli. Kay lagi grabe na kahubog. Apan wa kini tuguti sa iyang mga kainom ate. Nakurat na lamang sila nga gipamusil na sila. Og tungod kay ngit-ngit, wa na igo si Ray og nailog niya ang pusil ate. Dala sa iyang kalagot. Gipabuto niya ang armas. Napuluhan ang usa ate. Samtang naangol ang duha. Subo kaayo palandungon nga ang namatay, naangin lang. Ang duha nga maogi untay na musil, nasamdan lang. Ang isa niini mao ang tag-iya sa pusil ate. Ang namatyan, willing nga makipag-negotiate sa pamilya ni Ray. Apan ang pamilya sa duha nga naangol, dili sila mosugot ate. Nagbahat. Mubalos ko na sila. Busa hingpit gyud nga nabilanggo si Ray. Naluoy kay kung ato kaniya ate. Apan wa ako'y mahimo. Kanunay na akong giduaw si Ray sa prisuhan. Na atong mabdos pa ko. Wala ko siya pasagdi ate. Bisag unsa pa'y mahitabo, magpabilin nga siyang amahan sa kong anak. Gibalhin si Ray sa PDRC Malaybalay.
Ako o ang akong papa ang nag-atiman. Murag gikumot ang akong kasing-kasing sa tumang kaluoy kang Ray, ate. Wa man lang bisan usa sa iyang pamilya ang naghatod niya sa malay-balay. Ang iyang papa, wa gid na ning kamot nga maubanan niya ang iyang anak. Wa na pod siya inahan nga masangpit kay 5 naman ka tuig. Nga mipanaw sa dihang nabilanggo si Ray. Samtang ga-struggle si Ray sulod sa bilangguan, ate. Naapod ko'y kaugalingong struggle sa gawas. Nanganak ko ngawa sa akong kiliran ang amahan sa akong anak. Akong gidawat nga magdako ang bata nga way amahan, ate. Sakit. Apan ang ngayan akong dawaton. Human ko nga nanganak, dugay-dugay ko nga miduaw kang Ray. Apan wa na ako gihikaw nga ito kaniya ang among anak. Ato higayuna, kaduhar ako nakaduaw niya. Netong usa pa ka bulan ang among anak. Ug sa dihang magtulo na katuig ang bata. Wa na dayon ko makaduaw nga ito kang Ray. Kay lagi. Gibalhin naman siya sa Davao Penal Colony, ate. Tungod sa kapitos, wa na ko kaduaw. Nakurat na lamang ko, ate. Sadya ako nasayran nga namatay ko no si Ray sulod sa bilangguan. Doon ay hearsay nga akong nadawat. Gihiluan ko no siya. Apan na nakabutang sa death certificate. Namatay siya tungod sa sakit. May mga speculation, ate. Nagipapatay si Ray sa dati niya nga kaaway. Apan walay ligong ebidensya. Sobra kasakit ang nagian ni Ray, ate. Tingali gikuha na lang siya sa labaw makagagahom para dili na siya mag-antos pa. 2022 nabalhin siya sa Dapicol ug 2024 sa dihang mipanaw siya. Nag-move on ko, ate. Hangtod ni mamat ko ang laing binuhat na miabot sa akong kinabuhi. Tawagon ta lang sa pangalang Harold Ati R. Sa Facebook may una nag-ila ni Harold, ate. Nadihigayon na, nag-eskwela ko pagbalik. Tuig kapin nga nag-chatmate mi ni Harold. Ayha nga nagkita mi sa personal. Wala mi relasyon. Dili mi mag-uyab. Plain, managhigala ra gyud. Apan tungod sa temptasyon, na ay nahitabo tali ka namo. Huwag ko magdahom, ate. Magbunga ang one night stand. Nabutisan ko sa lalaki nga dili man lang nako karelasyon. Nag-reach out ko kang Harold, ate. Apan restricted ko sa iyang messenger. Doon ay kausa nga na ako'y gipost nga link. Nag-comment siya. Og dito na niya nabasa ang akong mga message na to kaniya. Nga mabdos ko. Wa ko magdahom nga lahi ang nahimo niyang reaction, ate. Inay nga malipay, gidudahan na noon ko niya. Nagtuo siya nga dili siyang amahan sa akong gimabdos. Maingon siya nga sa kadaghan kuno sa babae nga iyang nahilabtan. Nganong ako kuno ang nabuntis. Gusto niya ipakuha ang akong anak. Gani gihatagan ko niyag tambal. Grabe ko ka-emotional ato higayuna, ate. Apan gipanindigan ko
nga dili na ako ipalaglag ang bata. Dako ko kahadlok sa labaw makagagahom. O dili na ko kayang patio ng akong anak. Kung dili siya sa bata, ipadayon gihapon na ako ang akong pagbuntis. Hangtod nga nadawat rapod ni Harold, ate. Ug maayo na ang among plano. Igastusan ko niya sa akong pagpapernatal. Hangtod nga nanganak ko. Apan, wa na siya mapakita kanako. Kausa ra gyud siya nagkahatag og 1,000 pesos, ate. Adtong nagpapernatal ko. Ug sa dihang nagkasakit pod ang among anak. Human ni adto wa na siya magparamdam pa nga ri kanako. Bisag mangumusta na lang. Makamahay kayo, ate. Labi na nga isa na katuig pa lang ang among anak na sayra na nako. Nagminyo siya sa laing babae, Ate R. Hambot ba, ate? Sobra kasakit. Makaingon ko. Nga nang ingon ni ini man ang dagan sa kong kapalaran. Magduha na katuig nga wala gyud mo sustento si Harold sa among anak. Mahinungdan, ate, gusto ko mangayog tabang anak ganinyo. Unsabay legal na akong pag-abuhaton para mapugos sa pagsustento si Harold sa among anak. Pinaagi ni imong tulumanon, ate. Manghinaot ko nga inyo ko matabangan. Gusto ko ipaabot kang Harold nga unta dili na mabot sa punto nga magpasakag kaso. Hatubangon na lang niyang obligasyon sa bata. Andam kong ipa-DNA ang among anak, ate. Para mapamatud-an nga siya ang amahan sa bata. Mao kini ang akong kasinatian. Hangtod diri na lamang ko kutop. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad akong suwatampo. Hinaot nga pinaagi ni imong programa, ate. Matabangan ko ug mahatagan og legal na advice. Sincerely yours, Miss J. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Daghang salamat kanimo, Miss J, sa imong pagpadangat imong suwatampo ning atong tulumanon sa Sincerely Ate Arlene. And this time sa ato nga punto legal, kauban nato si Attorney Harold Hiniralaw. Attorney, maayong adlaw, Martes nga na kanimo. Maayong adlaw sa tanan nga naminaw nini atong Sibian ug daghang salamat, Ate Arlene, for having me here, no?
alang nga makahatag taghigayon, makahatag og puntong legal din sa atong kahanginan. Ayan. Okay, si Miss J ang atong letter sender. Unang karelasyon, amahan sa iyahang kamagwangang anak, nabilanggo ug namatay sulod sa bilangguan sa Davao Penal Colony. Question, attorney. Ang nahitabo is self-defense. Pero nganong nabilanggo man siya? Di ba dapat kung self-defense, dili ka mabilanggo? Normally man good ati R, pag i-interpose gani nato ang self-defense, no? As a matter of our answer, atong gi-admit ang pagpatay. Pero, okay, tungod kay ni kontagkuan at it is our burden to prove nga there must be an unlawful aggression. Tulo man good ang element sa self-defense. First is unlawful aggression. Ikaduha is reasonable necessity of the means employed and lack of sufficient provocation. So kinahanglan i-prove nimo na sa court una nga dili ikaw mo inanulong, no? Okay. There is an unlawful aggression. Ikaw mo'y gisulong or ang nahitabo is iyang giapa sa isuon aron manguli na kay hubog na iyang isuon. Ang nahitabo gipamusil sila kay na pikon tong iyang kauban kainom sa isuon nga papaulio na siya, gipusil sila pero nailog niya ang pusil. So bisa dig ingon ani nga sitwasyon, posible gid hapon nga mapriso ang usa ka tawo. Yes, posible gid ati R kay admitted man nato nga kita mo nagpatay, kita mo nagpusil. So basically, iagi kita sa trial kay evidentiary in nature man gud siya. So tan-awon sa korte kung kinsa man gid ang nanulong, no? Was there an unlawful aggression on this part? Ikaduha, sakto ba ang necessity nga gigamit? Like for example, kung ang unlawful aggression nagdala lag hunting pero ang imong gidala kay Armalite, so dili siya mo fall into self-defense and lack of sufficient provocation. Wala ba kagi katubang na imong naengkwentro, wala ba nimo gihanggat? So kana siya ati R, it's a matter of evidence nga kinahanglan i-prove nato sa court. Sa bagay, no? Kana bitaw ang una ka ng kasuko, bitaw ka ng hanggaton ka o nya mo patol ka, murag na provoke ka ba sa sitwasyon unya kung mopatol na ka, biktima di gyapon ka ana, no? Yes, Ate R. Sadly, kung pananglitag self-defense ang ato ang i-interpose no, as defense nato, mo sulod pag itag bilangguan unless makabail ta or ma-acquit. Pero no? murder ang kaso gagi-file. Di ba ang murder intention good nga posilon? So ngano na fall man to into murder? I don't know, Ate R, with respect on that case, pero pag nagani murder, naagya diha ang kanabitawng there must be kanang lipot nga nahitabo lugar bali nga there was an intention to kill and ang pagpatay niya is not through mere accident pero intentional gid ang pagpatay. So, like giplanuhan, there was an evident premeditation. Possible nga mo ti nakita sa korte. Yes. Nga dunay intention nga paghuno sa kinabuhi. Correct Ate R. Since siguro wata nakabalo pero the thing is, basig wala niya na-prove ang element sa self-defense. Anaan na ito pag-istorya. Okay. Very sad kay nadala siya sa Davao Penal Colony. Ang ending, namatay po siya dito kay matod pa sa tong letter sender ni Miss J nga ang iyahang kapikas or ang amahan sa iyang anak gihiluan. So muna giingon nga allegedly and it's very difficult to prove no dito sa sulod sa prison kay dunay mga ingon ana nga mahitabo. Yes, lisod kaayo. So sa pagkadto nga higayon kung pananglitag ingon ato nga nanagan ni mga kasikas nga di na nato kalikayan, maglikay na lang gid ta. Otherwise kinahanglan nato i-prove sa court nga sila mo'y nanguna unya nagdepensa lang ta. Ayan. Pero kini kaduhang nahitabo, attorney, one night stand ang nahitabo nila sa amahan sa iyang anak. And mag 2 years old na ang bata, walay suporta ang amahan. Posible ba niyang magukod? Dili ba niya boyfriend? Nagkataon lang nga during atong panahon na depressed siya sa pagkawala sa unang amahan sa iyang anak. Unya na chat niya na kumbaga may napabalingan niya sa iyang mga kaguol. Apan ang one night stand nahimo na pud gid problema kay nabuntis siya hangtod dili gid moangkon ang lalaki kay lagi sa kadaghang babae nga ako nahimong karelasyon nganong ikaw lang man ang nabuntis. Okay. So makagukod ba ang ang letter sender si Miss J sa amahan sa iyang anak?
Of course, no, duha ka book ang recourse sa kato ni Miss J. Una, pwede siya mo file og civil case for support, no, petition for support. So i-file niya sa regional trial court as a family court lugar bale nga momando ang korte nga dapat imuhang suportaran imong anak, i-prove nimo nga imong anak. Pero na mas dali pwede po siya mo file o criminal case for 9262 considering unang-una ang elements sa 9262 is unang the victim is a woman or the child. In this case, duha ang victim. Ang babae ug ang anak, no? Luoy lang ang anak kay. Okay, ato ba guding ihisgutan kayo ang 9262 kay daghan pa jud kayo ang wa gyud na linawan or maklaruhi ini attorney. But ba ipasabot pag nabuntisan ka insigida ang lalaki na kapabuntis nimo pwede nimong filean og 9262? Yes, kay ang atong element sa 9262 is there must be sexual or dating relationship. Meaning, dili gid kinahanglan nga naa sila'y relasyon, no? Or nabuntis gyud. It is not necessary. It is not one of the element no? Dili gid nga kinahanglan maburos. Sexual or dating relationship like one night stand, bisag wala na buros, unya napasakitan nimo ang babae or labi na gid lang kay naburos pag yun siya lugar bale mas ligon gid ang evidence and of course wala siya nag-support so mental and emotional ang iyang gibati therefore liable for gid siya for Republic Act 9262 for or VAUSI, Violence Against Women and Their Children. So ang mahitabo doon na siya habol. Yes. Pwede siya makademand. Okay. Sa case sa lalaki, doon ay work ang lalaki. Matod pa na akin nagtrabaho sa ka BPH diri sa ato sa probensya sa Bukidnon. Nagtrabaho ang lalaki. So, pwede ba mademand ang lalaki nga kinahanglan hatagan niya og monthly allowance or panggatas ang bata kada bulan? Yes, upon filing of the case, pwede na nga makamando ang korte, no? Oy, BPH, ang sweldo ni katong iyang napabuntis. Sadly mo ba to si Harold, no? So, sadly. Pareha pag yung pangalan, attorney. Sadly, si Harold ingnon nga, okay, kinahanglan nga, ang imong sweldo, part of your salary should be given to your child. May gani kay dito sa BPH nangita wala nangita sa asang law office. May gani wala nangita law office nga nasa puro 4 Valencia. So Anyway, so posible siya nga makademand the moment nga mo-file siya og kaso. Yes, ang una ginato nga buhaton is mag-send gitag demand letter. Mo ginang pinakauna before mo escalate into filing of cases. Ato yung i-make sure sa ato ang law office, no? Sa ato ang practice nga nahitabo ra ba ni kay mag 2 years old naman ang bata this November. Wala ulitaw pa siya. Karon naminyo na ang boy. Kini si Harold naminyo na siya. So since minyo na siya ba posible ba nga kinahanglan pa ang pagtugot sa iyahang asawa nga para makuhaan niyang sweldo? Dili na kinahanglan at since it is a natural obligation naman yun as a husband, no? As a father of the child nga mo support gid siya. I see. Oo. Regardless og naminyo pa kag wala basta kinahanglan mo suporta ka. Yes, kinahanglan gid nga mo suporta. Labi na gid kay iyaman gid tong anak. So there's no reason nga mo babag pod ang bag-o ang katong iyahang naminyuan. I see. Kay naminyo siya, I think na naman ang bata ay siya naminyo, right? Nana ang bata. In fact, naghatag pa siya 1,000 kuno matod pa sa diyang na hospital ang bata. Mo na last nga mihatag siya. Yes. Kay naman ko yung mga instances like for example kung with respect on property iyang i-donate unya naminyo na siya ay hapan niya i-donate kinahanglan na gid ang consent sa wife. Pero with respect on support dili na gid kinahanglan. I see. So, pwede di ay. So, sa mga naminaw karon, no? Kung doon may mga kalibog, pwede mo mangutan na sa atong 0917-159-5812. Nga kung ang usa ka babae mapabuntisan, bisag dili nimo hinigugma the moment ka doon sexual relationship. Sexual or dating. Yes. Or dating. O yan, nabuntis ang babae, kinahanglan gyud di ay nga, or obligado gyud ang lalaki nga mo, suporta. O yan, daghang kaso sa nga buntisan, gilikdan or gitalikdan lang, attorney. So, ingon na ang pinakauna gyud is dapat support. Wala gilain, dapat dili gid unta dapat mahimo nga hostage ang bata tungod lang sa broken relationship sa parents. So, mo ginay atong tamdan atong paningkamutan nga mga suportaran, no? Panalitan, dugay na kay nahitabo nabuntisan siya mga 5 years ago, 10 years ago, 10 years old ang bata, wa gid siya suporta. Pwede pa ba siya makagukod kay ang eskwela na ang bata? Dapat makaglakag siya, dapat mo demand gyud ang
ang babae. Otherwise, there's a case at R nga akong nabasa no nga ni abroad ang lalaki. Na siya sa abroad for almost 12 years. Okay. Na day siya nabilin diri nga bata no, nanganak ang babae, wala siya nakabalo. Ang iyang after 12 years nagdemand ang babae, gusto niya nga ibalik from day one lugar nga pag-support. Ang matter of support is lang tamboy ang Supreme Court nag-decide nga it should be from the time of the demand or from the time nga nakabalo siya. Dili ba retro? Dili wala retroactive, wala sige. Kadili man ang utang. Lagi. Dili na utang. Pero ang importante nga pwede siya makahangyo. Yes. Actually, ang buhaton lang gid sa mga babaeng nabuntisan, nabayaan sa mga lalaki, pwede ra gyud sila mo demand or mo hangyo. So unsay first sila buhaton, maadto sila sa barangay or mo file diretso sa asa sila unsay buhaton pananglitan sa usa ka babae nga nabuntisan unya gibiyaan siya sa lalaki, gitalikdan ang obligasyon. Of course, ang pinakauna gyud, pinaka-practical nga buhaton nato is una, naman tay family. Okay. Kaya siyempre naburos ka, nagsabak ka og bata. You need enough support gikan sa family. Okay. Labi na kay mo asdang ka og problema. Next is you can write a demand letter, no? Pwede magpadala kag demand letter kay para na proof nga nag-demand gyud ka. Okay. Okay, imong gipahibalo siya. Otherwise may nga wala man ko kabalo ana. So demand letter. Okay. Pag dili ka ni mo kuan og demand letter, kung parihar mo nga example, pareho mo nga taga Valencia o pareho mo og municipality, pwede pa ka magi og barangay. I see. So sa barangay ipatawag sa barangay. Oo, ipagi og barangay. Pero after pag dili ka ni mo pareha og municipality, pwede na nga mulargo na taog file o case sa regional sa atong prosecutor's office. I see. Para nga of course mapahamtangan sa sakto nga kaso ug mapatawag ang lalaki. Ang purpose ani is para nga makakahatag og support para sa imong anak. Ayan. Okay, dunay mga kaso nga karon naghatagan pa butang granting naghatagan pa 3,000 a month pero pagabot sa panahon na undang na. Still, pag ingon ana ang mahitabo nga ni undang og support ang lalaki. Ang ato ang treatment ana is dili siya they are not different, no? Pareho ra na siya sa wala nag-support. I see. Although naundang lang, so magbalik na punta sa doon na ba lalaki nga mapriso tungod kay wala magsuporta? Under Bausi? Yes, under 9262 pag dili ka makasuporta. I see. It's a criminal case gihapon. Okay. So, sa mga nabuntisan, sa mga gitalikdan sa mga lalaki, pwede di sila muhabol, attorney? Pwede kaayo, Ate R. Pwede kay sila muhabol na perminti ang ato ang balaod para nga muhatag og proteksyon sa atong mga kababainhan nga nahintong pawak sa mga dili maayo nga sitwasyon. Yes. Okay. Sige. So, again, medyo nahayagan na, no? Daghan ang nahayagan karon kabahin ni ini nga ang mga babae nga gitalikdan pwede di sila makademand pinaagi sa Vauci law. Yes, under Republic Act 9262. Ayan, okay. So daghan pa kaayo angay hisgutan apan di naman enough ang atong oras. So hangtod na lamang ugma puhon sa magtaknag sa mga istasyon, attorney. Yes, Ate R, daghan kayong salamat sa paghatag og higayon nga makahatag tag legal nga tambag sa mga legal nga mga problema sa ato ang dining atong Sibian. Daghang salamat pud sa Swerte Party List og sa Radyo Sincero og sa tibuok Pilipinas nga naminaw karon padayon mo pagpaminaw nining programa para nga mahatagan og legal nga kahayag ang inyong mga legal nga mga problema. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom nga kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa himsog na cervix sa kababainan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Pilia ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Thank you so much, Attorney General Lau. And of course, thank you, Miss J,
Sa imo papadangat imong sumatampo din sa atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Kinila ako masulti nga kanimo, ayaw ka discourage. Bisan pa man sa mga nahitabo. Ako saludo ko sa mga single mother nga pareha nimo. Kabisan pa man sa sitwasyon kay padayon ginimo ang pagbuntis. Imog yung gipakataw ang imong anak ug wa ka mitalikod sa imong responsibilidad. Ang amahan sa imong anak kami talikod niini. Nagyapo siya sakto nga panahon nga mahaya niya iyang gibuhat. Ayaw papakawala sa paglaom. Ang gibuhat kanimo sa amahan sa imong anak, dili ka nakatapusan sa imong kinabuhi, dili ka nakatapusan sa imong kalibutan, kundili kabahin lamang ka na sa mga pagsulay nga gihatag kanimo sa labaw makagagahom. Ayaw surrender. Hinuon pangayog kusog sa labaw makagagahom nga malampasan pa nimo ang tanan. Padayon sa pagpaningkamot. Tungod kay walay lain nga mounong kanimo. Kundili ang imong kaugalingong mga anak. Puhon, o makabato na sila, o maayo na panginabuhi. Sila na usab. Ang mubawi nga na kanimo. Busa ayaw ka discourage, himong inspirasyon ang imong mga anak. Naa or wala may tabang, ang amahan sa imong anak, ayaw na kanaon na. Para nako, nasayad siya nga siyang amahan, mo demand ka, pwede niyo nga ipatawag siya. So sama sa naistoryahan natin na attorney, kumuhatag, fine, o dili. Ang importante, mubarog ka o mupadayon sa pagpaningkamot. Sabi kasbahin, okay lang gihapon nga matagaan og sustento gikan sa amahan. But again, usbo na ko, ayaw papakawala sa paglaom, dublihay mo pagpaningkamot, tungod kay, para nako ang imong anak, ang tinuod, nga muunong anak kanimo sa saktong panahon. Thank you so much, Miss J. Sa mapapadangat imong swatang pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. O guys, tiyan pa karon taod-taod alang sa atong health education program with Doc John Paul de Asis. O masunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all. Ginawa ko